Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. So, Scorpio, nasa unang buwan na tayo ng taon. So, ano mangyayari sa inyo at mga dapat mong abangan? We'll see, we'll see. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman for this month. So, in your core energy, meron po kayong the Two of Pentacles. In the area of what you need to focus on, the Five of Pentacles. In the area of what you need, you have the World card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Swords. In the area of your near future, the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge, meron po kayong the 10 of Wands. Wow, 10, 10. Merong completion, accomplishment, pagsasara ng isang cycle, at talaga namang bagong simula itong January mo. Okay? In the area of your fortune, the Queen of Cups. At ang divine messages niyo po, Four of Swords. Ang outcome ni Scorpio for this month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, thank you po muna sa mga donations po ninyo. And also sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Naku. Yan po, isa sa mga pinaka mabilis sa paraan to support me every time na meron po tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Thank you din po sa mga nagla-like and also nagko-comment. Malaking bagay din po yan. Salamat po. So, in the back of your reading, the Lover's card. Yes, Lover's card is all about you making a decision pagdating sa mga bagay na pinipili mo. Pagdating sa mga bagay na alam mong kaya mong panindigan, kaya mong akuin yung responsibilidad, and kailangan ito ay consistent effort mula sa iyo, Scorpio. Hindi pwedeng ngayon gusto mo, bukas bibitawan mo na sa isang linggo na ulit. No. This needs your trust, your love, attention, and effort para ito'y magbunga ng maganda para sa'yo. Many of you this month ay talaga namang patitibayin ang inyong mga relasyon with your special someone or with your kids or with your relationships. Ano? Ito yung mga pagkakataon na kailangan magkaunawaan tayong lahat. Ikaw, kaibigan, ikaw o partner, ikaw o anak. Kung may mga issue, kung may mga nabinbin ng mga topic, kailangan daw plansyahin, linawin na ang lahat, para kung may mga ugnayan ka man, okay ka pagpasok mo ng January. Okay? Learn to communicate and lagi mo daw isipin na dapat nagkakaunawaan tayo pareho kaysa masira ang araw natin sa mga bagay na unclear, di ba? So, importanteng pahalagahan ng relasyon, more than ego, more than pride, more than being right sa isang argumento. Okay? Partneran natin yan ng card of the month. You have grace. Grace is a universe blessing. Open your heart to receive it. Sabi dito yung parang kailangan daw magkaroon ka ng, like I said kanina, yung pangunawa sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng laging ikaw ang numero unong may magandang question or ikaw lang ang tama. O pwedeng vice versa, baka siya lang lagi ang tama. So, bigyan mo ng grace, power, at sa kapag kilala yung sarili mong mga kagustuhan din kung baliktad ang sitwasyon ninyo. Pero ito yung panahon ng pagkakaunawaan and also kababaang loob. Okay? Especially in your center, you have the Two of Pentacles. Lagi mo daw babalansehin, Scorpio, yung mga bagay para makita mo kung ano yung tamang-tamang step forward. Kung ito man ay tungkol sa pag-uusap sa relasyon, kailangan talaga timbangin mo muna. Huwag kang pangunahan ng emosyon. And always don't jump to conclusions para makita mo kung ano yung dapat mong gawin. Ganon din po pagdating sa inyong pera ngayong Enero, no? Maging balance daw ang iyong finances. Hindi pwedeng gastos ang gastos or labas ang labas. Panahon to para maging matalino sa kung anong dapat pagkagastosan at ano ang hindi. Meron po sa inyo, narinig ko, na panahon na para mag-decide ka on a certain decision na dapat panindigan, dapat meron kang obligasyon na panghawakan itong choice mo na ito.
Narinig ko talaga you need to make a decision. And ngayon pa lang habang nag-uusap tayo, alam kong alam mo yan, na maaring this January ay simulan mo na. So, kailangan kahit paano na pag-iisip-isipan mo na kung anong dapat mong gawin at kung anong dapat mong piliin. Okay? Clarify natin siya. Sa Scorpio, since ito po ay January reading, ano po ang inyong nilook forward sa pagpasok ng buwan na ito? Nako, alam ko marami kayong mga naiisip na mga plans, strategies, mga pagbabago sa buhay, no? I-comment mo yan sa baba, it will come true. The Two of Pentacles being clarified by the Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Scorpio, kapag lumalabas si Nine of Cups sa mga reading ko, alam mo na ang gagawin. Make a wish. So ngayon, pumikit ka na, i-claim mo na yung wish na yan, it will be yours. Okay? Ang Nine of Cups ang nag-confirm sa ating Two of Pentacles, which tells us na kailangan mo na talagang mamili sa mga desisyon mo para mapalapit ka na daw sa mga wishes mo. Okay? Kailangan mo daw tanungin ang sarili, yun bang ginagawa ko ngayon ay nagpapalapit sa aking goal o lalong nagpapalayo sa akin? Example, yung pagiging singer, no? Halimbawa, balak kong maging singer, pero laging may audition sa mall, sa SM. Laging may audition doon, may singing contest doon. Ikaw ba yung nag-audition o hinahayaan mo lang sa'yo? Ay, ayoko sumali. Pero pangarap mo maging singer, yun ang wish mo. So, kailangan mo i-evaluate. Yung bang ginagalawan ko, yung bang kinikilos ko ay nagpapalapit sa akin sa katuparan ng aking goal o lalong nagpapalayo. Kaya kailangan mong timbangin ang iyong mga actions, mag-decide ka na, especially itong pagbukas ng bagong taon, no? Para magkaroon ka na ng malinaw na direksyon patungo sa iyong mga wishes. Okay? Very, very important yan. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Five of Pentacles. Kailangan mo daw mag-focus, Scorpio, sa iyong mga strength. Kung saan ka malakas, kung saan ka magaling, kung saan ka expert, kung saan ka yung parang pag ginawa mo today, hindi ka ganun pinagpawisan kasi kayang-kaya mo siya. Focus on that. Your passion, your love, no? Kung ano yung mga bagay na talagang mahilig ka at magaling ka, yun daw dapat ang pag-focusan mo dahil yun ang may malaking potensyal na magpaahon sa'yo sa mga struggles na ito. Okay? Meron din sa inyo, sabi ng yung spirit guides, payo niya, idire-diretso mo lang yung ginagawa mo kahit mahirap. Kung talaga naniniwala ka sa sarili mo na ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, ito yung magpapaunlad sa akin at promising tong outcome nito, ilaban mo daw. And in the process, huwag mo laging i-big deal kung saan ka mahina, kung saan ka kapos, kung saan ka parang may kabulukan. Naku, huwag mo i-big deal yan. Itapon mo sa area yan. And always focus on what you can offer as a whole bilang ikaw sa ginagalawan mong yan. Narinig ko rin dito, mag-focus ka rin sa mga taong tutulong sa'yo. Connection is your power. Yung mga backer mo, yung mga taong nandyan para gabayan ka, tulayan ka, or i-assist ka. Hindi mo daw kailangan mag-isolate ngayon. The people around you can help you. Okay? Napaka-importante niyan. The Five of Pentacles. Sa Scorpio, kung napapanood mo to, maaaring ay tapos na ang araw ng Pasko, a day after, no? So, kamusta po ang inyong Christmas vacation? Kamusta po ang inyong bonding time with family? O kung malayo man po kayo sa inyong pamilya, kamusta po kayo ngayon? Ano po ang inyong mga plano naman para sa salubong sa bagong taon? Five of Pentacles, the Knight of Pentacles. Wow, now is the right time for you to have a steady move forward. Gradual pace, huwag madaliin, pero at least umaandar. Bawat hakbang pinag-iisipan daw, and in those hakbang, dapat mas positive ka kaysa negative. Okay? Alam mo na, kabisado mo na ang sarili mo, kung ano yung mga kabulukan mo at kung saan ka mahusay. Doon ka na lang mag-focus sa mahusay para yung hakbang mo hindi maantala, hindi tumagal, hindi ka ma-stuck. But most definitely, huwag daw magmamadali. Relax lang. And also, make sure na yung plano mo ay doable, practical. Okay? Para ito ay merong maayos na andar sa buhay mo. Okay? In the area of your what you need, you have the World card. The World card is telling you, this time Scorpio, na meron ka ng mga bagay na dapat nang tapusin.
Okay? Especially in the past. Ilibing mo na yan sa 2025 yung mga bagay na nakadurog sa puso mo, sa relasyon mo, o sa ugnayan mo with other people. Yun yung mga pagkakataon na isara na natin, kalimutan na natin, bagong taon, bagong buhay, bagong taon, bagong simula. So, enter a new portal in your life and close something na hindi na dapat balikan pa. For others po, sabi ng yung spirit guide Scorpio, meron ka daw dapat kompletuhin. I don't know why. Parang requirement ito sa isang bagay na kailangan mo na siyang asikasuhin this January para makompleto na. Kasi yung ibang kailangan mong kompletuhin para ang hirap niya asikasuhin. Kaya make sure na ikaw ay may schedule para lahat ito yung makompleto mo at ma-accomplish mo yung success dito. Many of you ay mag-undergo ng training or parang seminar, something like that, to acquire more knowledge para makompleto mo yung nire-require sa'yo. Parang ganon. So, good luck po. And hopefully, this year, this January, makompleto mo na yung nire-require sa'yo at mabuo mo na yung mga bagay para makaabante ka na. Okay? World cards being clarified by the Ace of Cups. Yes, wow. New beginning, new horizon. May darating na bago na maaaring magpasara sa mga pilit mong niyayakap na nasa past na. Okay? Kung ano man tong papasok na to, maaaring love life, no? Maaaring new career, new opportunity, kung ano man yan, talaga naman magpapaiyak sa'yo sa saya. Kasi hindi mo akalaing may chance ka pa pala for something more. Kasi sobrang na-disappoint ka dun sa isang iko-close eh. Parang sabi mo, nakakadala naman to. Lahat na binigay ko, lahat na ginawa ko, pero kailangan ko na isara yung part na yun kasi wala na eh, tapos na eh. Now, pagkasara mo niyan, boom, papasok yung isang bagong bagay na magdudulot sa iyo ng bagong saysay sa buhay mo this January. So don't lose hope ha. Kung sakali mang may nagsara in the past, nako, divine intervention yan. Hinahayaan ni God na magsara yon kasi may ibibigay sa yung bago na mas maganda pa. Okay? Kaya kung medyo nawalan ka ng 2025, asahan mo, this 2026, start pa lang ang taon, kitang-kita mo na yung mga bagong bagay na talaga namang valuable for you. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Yes, gusto mo nang mag-move forward ang buhay mo. Sabi mo, ang daming nangyari nitong 2025. Ngayon, 2026, lalaban ako para umabante ang buhay ko, para makaandar na, no? Para hindi na stuck, para hindi na gantong paulit-ulit lang ang outcome. You want to move forward. You want to achieve more, to get more. Ang kailangan doon, decision, decision, decision. Okay, Scorpio? You need to make a bold choice para itong mga pagnanais mo na makaandar ay maganap. You are closer to your dreams. You are closer to your happiness and contentment and satisfaction in your life. Abot kamay na siya, Scorpio. Ang kailangan mo lalo maglaan ng effort, huwag uurong, huwag aatras, kasi malapit na malapit na malapit na. Okay? Ngayong Enerong to, make sure yung utak mo ay nakahanda, naka-mindset ba para alam mo yung dapat mong gawin para i-accomplish yung isang bagay. Kasi kung ningas kugon ka lang this Enero, sabi mo, ay, balak ko mag-diet, pero pagdating ng January 3, wala na, tapos na. Hindi mo na ginagawa. So make sure na kung ano yung sinet mo, na napangako mo sa sarili mo this January para makaabante ka sa buhay, continue choosing that path to get to close your chapter at makakuha ka na ng wish mo this time. Okay? Very, very important yan. Six of Swords being clarified by the Three of Pentacles. Yes, there are people in your life daw na makakatulong sa'yo moving forward, so don't worry. Sabi dito, the people, the right ones, na talaga namang swak na swak ang identity ninyo, swak na swak ang pangailangan ninyo sa isa't isa. Yun daw mga magiging gabay mo para makaabante ka. Narinig ko dito, huwag ka daw mahiyang mag-audition, huwag ka daw mahiyang mag-apply, huwag ka daw mahiyang lumapit. Siguro nakaka-intimidate to mga taong to. Ang hirap lapitan, nakakakaba, nakakahiya. Pero kung gusto mo daw talagang umabante ang life mo, matuto ka daw makisama. Matuto ka daw magtanong, mag-usisa, mag-first move. Sa umpisa lang siguro yung takot, pero pag nakilala mo naman daw sila, parang, ay, ano kayo, swak na swak kayo sa isa't isa.
and madali lang yung collaboration. So, ang kailangan mo lang talaga, first step. Sa first step mo maramdaman na, ay, okay naman pala tong mga to. Hindi pala ako dapat matakot or hindi pala ako dapat mag-alala kasi they are the right people para sa akin, para matulay ko yung gusto ko. Sabi ko nga sa inyo kanina, connections, connections, connections are very, very important para sa'yo this January. Yung mga taong yan na minsan nakakasalubong mo lang or kaklase mo before or kaibigan mo dati o kaya acquaintance sa isang event, no? And you're gonna meet them again, they are your connections. Matutulungan ka nila para makaabante ka. Okay? In your near future, you have the 10 of Pentacles. Heto ka, near future. Ang tabayanan mo, 10 days, 10 weeks, or 10 months after watching this video, uulanin ka ng biyaya. Okay? Meron ako nakita dito na approved, 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 approved. Kaya sobrang saya mo dahil hindi lang ikaw ang makakatanggap ng biyaya, kundi pamilya mo din. Parang ganon. For some, nakita ko dito lalaki o lalawak or magiging solido na yung pundasyon pagdating sa iyong negosyo. No? So, meron kang choices this month, Scorpio, na talaga namang ang kapalit ay umuulan na pera or lumalagong kaperahan. Kaya ngayon maging seryoso ka ha sa mga bagay na inaasikaso mo na nag-i-involve ng yung kita. Baka trabaho, sideline, online selling, kung ano man yung ginagawa mo na pinaghihirapan mo na nagiging source of your income, mag-focus ka dyan. Kasi darating ang panahon, Scorpio, na uulanin ka ng sandamakmak na biyayang higit pa sa inasahan mo. Para mangyari ito, Scorpio, you need to commit to your choices. Hindi pwedeng lalaylay ang performance. Kailangan talaga all out ka dito para ma-reach natin ito. Okay? For some of you, nakita ko po dito parang bibili ka ng bahay. Para sa ibang Scorpio to ha, plano mo bibili ka ng bahay o lilipat ka na sa farm nyo. You're thinking for long term. Naghahanap ka ng mga bagay na pangmatagalan at hindi lang temporary. No? Especially with your partnerships. Meron sa inyo bubukod na o balak na magtayo ng negosyo para masustain nyo yung needs nyo mag-asawa, parang ganyan. No? So you're working because someone in your life is giving you inspiration. Kaya handa kang kumilos para sa mga pangmatagalang outcome at pangmatagalang biyaya para sa inyong dalawa. So congrats po. 10 of Pentacles being clarified by the Star card. Yes, wish come true ito. Wish come true. Paglago ng pera, paglago ng iyong pinagdarasal at pinagkatrabahuhan, heto, dininig ng Diyos. Dahil hindi ka huminto, patuloy kang naniwala, patuloy kang umasa, ayun. Lumago, dumami, yumabong. Kung ano man to sa buhay mo, Scorpio, na pinapayabong mo, pinapalaki mo, nadinig ang iyong dasal tungkol dyan. And it will be a great foundation for a long-lasting income, long-lasting abundance. So congrats po. I-claim mo to, it will be yours. Okay? In your challenge, meron po kayong mental contest and break the chain. Wow. Meron daw po kayong mga pattern sa buhay mo na paulit-ulit-ulit lang na dapat mo na daw putulin. At alam mo daw to kung ano yan. Um, hindi to foreign sa iyo eh. Hindi to foreign concept sa utak mo eh. Alam mo kung ano yung mga ginagawa mo na hindi na healthy. Na paulit-ulit mo lang ginagawa, paulit-ulit din ang outcome, paulit-ulit din ang problema. So, basagin mo na yung chain ng pattern na yan and kailangan labanan mo talaga yung sarili mong kaapihan or sarili mong kahinaan. Labanan mo yan. First way para labanan yan, tanggapin mo yung iyong kahinaan. Kapag natanggap mo yung kahinaan mo, hindi na siya bothering sa'yo moving forward. Hindi mo na siya aabalahin pa kasi tanggap mo na eh. Ramdam mo na, mahina ako sa math eh. Halimbawa, puro kayo computation sa office pero kahinaan mo math. Example lang. So, kapag natanggap mo yung kahinaan na yon, hindi na siya ganun kalaking balakid. Kasi you know now what to do bilang pantapal doon sa kahinaan na yon. Okay? The acceptance also comes with new doors. No? So mahahanap mo yung paraan para kumawala dyan. Kaya labanan mo yung mga dapat labanan sa sarili mo, sa isip mo, para magtagumpay ka na, makawala ka na sa bigat ng chains na ito. Okay?
In your challenge, the Ten of Wands. Marami ka daw pasan-pasan this month, Scorpio, ha? Either mga obligasyon or responsibility na hindi na talaga para sa'yo. Halimbawa, ikaw ang breadwinner for almost 10 years na. Ngayon, yung mga sinusustentohan mong mga kapatid or anak ay nagkatrabaho na din. So, kailangan daw ipasa mo na sa kanila yung ibang responsibility para maayos mo naman yung sayo. No? So you need to make a bold move para matumbok mo talaga yung wish mo. Here, parang masyado kang nawawalan na ng pag-asa at saka parang hindi mo na makita yung daan, no? Parang hopeless ka na minsan kasi sobrang pagod, sobrang kayod, na napapatanong ka, ipapush ko pa ba to? Gagawin ko pa ba to? Kasi pagod na ako eh. Parang may sense of frustration na in your part eh. So, parang pinapayuhan ka ng yung spirit guide Scorpio na may mga bagay daw para pagaanin ang buhay mo. Huwag mo daw pahirapan ang buhay mo. Huwag mo din daw akuin yung mga bagay na hindi mo naman dapat aakuin. Responsibilidad, problema ni pinsan, problema ni friend, na kayang-kaya naman niya, pero ikaw, nandyan ka para makinig, nahawaan ka tuloy ng problema, nahihirapan ka tuloy magpatuloy. So, make sure na pagaanin mo ang buhay mo, ha? Huwag kang humanap ng batong ipupukpok mo sa ulo mo. Make sure na you know your boundaries, you know your burden, huwag nang dagdagan and move forward. Okay? 10 of Wands being clarified by King of Wands. Yes, maging matapang ka naman na kunin yung pangarap na gusto mo para sa sarili mo. Kasi parang lagi for other people eh. Lagi, sige, saka na ako sila muna. Ay, next time na ako sila naman. Paano ikaw? Kailan mo daw sisimulan yung mga pangarap na pansarili kung lagi mong pasan-pasan ang issue at problema ng iba? Make sure ngayon na malinaw sa'yo daw yung vision of the future, yung vision na gusto mo for yourself, at hahakbang ka para kunin yun. Okay? Maging matapang ka ngayon, maging motivated ka ngayon to fight for yours. And make sure na nag-eliminate ka na ng mga pabigat sa likuran mo na dapat na silang palayain to help them fly on their own. Okay? Para maasikaso mo yung sayo. In your fortune, you have impasse, reflect, and redirect your energy. Yes, kapag dulo na, no? Kapag dead end na yung isang bagay, mag-reflect ka panandalian, mag-isip ng bagong plano, and then tumulay ka sa bagong strategy patungo pa rin sa destination mo. So, wag ka daw gigive up agad-agad pag dead end na. Ibig sabihin, yung strategy mong yon, strategy 1, ay hindi gumana. So, mag-ipon ka ng strategy 2 and 3. Pag yun ang dinaanan mo, malay mo, wala ng dead end. Baka magdire-diretso ka na. Okay? You also have miracles. Manalig ka daw sa mga milagro, no? Sa mga miracles ng buhay mo. You need to listen to that. You need to honor that. You will attract it. At lalong ma-appreciate mo ang life kapag ginawa mo yon. In your fortune, the Queen of Cups. Narinig ko dito, meron kang wish for your heart na matutupad this time. It's all about love, passion, nurturing. Yung mga inaalagaan mo na malapit sa puso mo, ramdam ko dito na mamahalin ka rin pabalik. Bonding time ito. I don't know why. Nakita ko bigla yung parang close group of friends or family members na sasamahan mo this month. Tapos, doon mo na-realize na, ay, alam ko marami pa akong pangarap pero napakayaman ko pala sa kaibigan. Mayaman pala ako sa solid na family ties. Mayaman pala ako sa connections ko sa mga taong malapit sa akin. At yun, ino-honor mo yun. Sobrang saya mo doon. So, nurture love this month ha, and follow your heart. Huwag kang gagawa ng mga bagay na labag sa puso mo or talagang hindi mo gustong gawin. Lagi dapat daw priority mo, kaligayahan mo, yung bagay talaga na gustong-gusto mo para sa sarili mo. Okay? Queen of Cups being clarified by the Four of Cups. Yes, Four of Cups, nakita ko dito na ready ka na to move on from what happened in the past. Meron ka mga rejections kasi dito eh. Rejections, disappointments, dismaya sa mga nangyari before. Sabi mo, God, ano ba to? Wala pa dumarating sa akin. Kung ano yung gusto ko, hindi ko makuha. Ibigay mo please, ibigay mo please. May binibigay sa yung bago si God, a new cup na pwede mong kunin, pwede mong gamitin, uh,
na magiging bagong saysay sa buhay mo. So, ang clincher dito, kailangan mo daw makita kung ano yung mga binibigay sa'yo ni God na valuable na pwede mong gamitin para sa magandang kinabukasan mo. So, don't take for granted yung mga blessing na dumarating kasi maaaring yan na pala yun. Hindi mo lang siya nakita in face value, pero kung ang puso mo naramdaman na this is it, ito na yung para sa akin, ilaban mo yan. Okay? Narinig ko dito talaga, may prayer kang natupad. Meron kang hiniling at ibibigay sa iyo. Ayun, hawak-hawak mo na yung cup na inabot sa iyo ng angel. 'Di ba? Yung angel, may inaabot na cup sa iyo, malungkot na malungkot ka. Pero ito hawak-hawak mo na. So ibig sabihin, nasalo mo, nakuha mo yung pinagdasal mo at yung divinely orchestrated blessing for you. So congrats po. I-claim mo to. What's mine is mine and I will be happy with the gift from God. I-claim mo yan. Sulat mo sa baba, it will be yours. In your divine messages, the end of a tough cycle approaches. Yes, meron kang 10-10 here telling you talaga na kung ano man yung mabigat, matatapos din yan. You also have the answers you need are coming. Kung meron ka daw mga questions, kaguluhan, kalituhan, huwag kang mag-alala, darating sa yung sagot. Okay? In your divine messages, kailangan daw maglaan ka ng maraming oras, Scorpio, sa pahinga. Meron ka rin daw mga laban na dapat na ipahinga because na-realize mo na it's not working anymore and mag-focus ka na lamang sa mga papasok na bago. No? For others, Scorpio yan ha. But for others, narinig ko talaga, continue working with that prayer. Kasi talagang may dalawang reading dito na nagsabi sa akin na meron kang nasagot na dasal. Hiniling mo to at binigay sa'yo. At magdudulot yan sa'yo ng kapanatagan. Parang relax ka na kasi dumating na. So don't worry, okay? Meron po sa inyo, nabasa ko rin dito na sometimes, sa mga pag-uusap sa partner, you need na magbigay muna ng gap, maghiwalay muna panandalian para pareho kayo makapag-isip, para luminaw ang mga isip ninyo at magkaroon kayo ng maayos na ugnayan. Para sa mga lovers yan ha, nakita ko dito na ipahinga muna kayo para makapag-isip ng tama at hindi makapagsalita ng mali. Wow, yes, time for recharge, no? Four of Cups being clarified by the Three of Swords. Telling you, Four of Swords clarified by the Three of Cups. Sinasabi dito na celebration is coming for you. Meron ka talagang dinasal na matutupad at para sa iyo to. So, celebration is on the way. Narinig ko may good news kang aasahan mula sa isang resulta o sa isang nakabinbin na bagay na matagal mong kinabahan ka at nagkaroon ka ng agam-agam na makukuha ko pa ba yun? Ngayon darating siya, mahapayapa ka na, and very very celebratory ang feeling mo at ng family mo. Congrats po. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have younger woman, babae daw po na mas bata sa'yo, may concern sa kanya, kausapin mo. You have mountain, major challenge to overcome. Yes, marami ka mga pagbabagong dapat lagpasan para makatuloy ka na moving forward. So you need to have a great plan. Okay? You have eagle, triumph over obstacles. Wow, i-claim mo to. May panalo ka daw laban sa mga problema at obstacles sa life mo. Claim mo to, it will be yours. You have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Wow, protektado ka daw laban sa mga unseen forces sa buhay mo. So you are blessed, you are protected. Archangel Raphael is here, giving you that assurance. In your outcome, the Seven of Wands. Defend your post. Okay? Marami ka mga desisyon ngayon. Mga choices mo. Mga pipiliin mo, na mamahalin mo, na sisimulan mo this 2026, this January. Maraming mga tao sa paligid mo ang questionin ka. So make sure na ikaw, papanindigan mo yung desisyon mo. Wala kang keber sa ibang tao. Work on your own. Focus on your goal. Makakamit mo yan. Okay? Huwag kang papanghinaan sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kailangan dito palaban ka. I-defend mo yan, mag-explain ka kung family member mo yung kung may question sa'yo. Pero kung ibang tao na mga asungot lang, you don't need to explain it to them. Ang mahalaga, ikaw ay talagang desidido sa gusto mo. Okay? Clarify natin. The Eight of Wands. Yes, you're on the right path. You're on the right direction. Napakaganda niyan. Kung ano yung decision mo, nasa tamang landas ka daw, nasa tamang ruta ka daw, kaya ipaglaban mo, nasa tamang paraan ka. And focus ka lang because that will lead you to your beautiful success. Wow, Scorpio, yan po ang inyong January 2026. Comment lang po kayo sa baba kung naka-resonate ka.
Thank you again, Holy Spirit, Spirit Guides, for the messages. Thank you for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.